Yes, good morning. Panibagong araw na naman, mga ka-Gym 5 sa ating pagsasama ngayon. Monday na Monday, sana naman ay nasa mabuting kalagayan. Ganun pa din, no? Wala tayong ibang inaasam-asam at laging dalangin na kung saan ay nasa mabuting kalagayan ang lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nagsisikap, nagsusumikap para sa kanilang mahal sa buhay. Regardless kung ano man ang ating magkatayuan sa buhay ngayon, mahirap, mayaman, sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay mga kapatid. At walang maaaring sino mang magkapaglakas loob na magyabang para sa kanilang katayuan, no? Lahat ito ay temporaryo lamang, kaya sana ay maging maayos at maganda ang ating ginagawa araw-araw. Anyways, ngayong araw, no, inasahan natin na nailipat na, no, si Mayor Bamban, dismissed Mayor Alice Guo doon sa Pasig City Jail at mula doon sa PNP Custodial Facility, guys, or PNP Custodial Center ng Krame, no? Napakahabang usapan, napakataas ng investigasyon, pero talagang ang husgado na talaga ang pupuntahan nito. Qualified human trafficking ang isa sa mga kinakaharap ni former Mayor Alice Guo. Bukod pa doon sa iba pa, no? Halos walang napiga yung investigasyon ng Senado. Halos walang na nakuhang impormasyon. In spite sa mga ebidensya, mga dokumento na inilatag ng Quadcom, ganun pa din, no? Kimi ito sumagot si Alice Guo, guys. Sumasagot man, pero pag sa tingin niya ay alanganin ang kanyang mga sagot at baka ito ay magamit pa against sa kanya, ay wala, no? Iiwas ito sa mga kasagutan ng mga tanong ng ating mga mababatas. Kaya yan ang ngayon, no? Ito sana ay masagutan sa proper forum kasi korte na ito. Korte na ito, guys, bukod pa doon sa graph na kaso na talagang i-final sa kanya, meron pang iba pa, no? Kaya at nung una ay hindi nag-bill, hindi nagbayad ng piyansa para sa kanyang temporaryong paglabas. Ngayon, wala na. Kasi yung qualified human trafficking na kaso ay walang nirekomenda ang korte umano para sa kanyang temporary liberty, guys. Kaya ito ngayon, hiniling na, no, na doon na siya sa Pasig City Jail at sana naman ay ito ay magiging unang hakbang para na makamit ang hustisya, no? Kaso lalaban pa ito. Malamang lalaban pa ito, guys. Magipag ano pa ito, no? Magipaghabulan pa ito sa mga impormasyon. Gagawa pa ng paraan ito para ma-absuel ito kasi ngayon pa lang halos nahihirapan na yung ating mga batas na magtanong. Yung pag-alis nga niya talagang gusto talagang sabihin na ng Quadcom sa Senado yung mga impormasyon na kanilang nakalap na kung saan yung kanilang mga impormasyon na nakuha, guys, ay para sabihin na itong si mga ganito yung tumutulong sa'yo. Abay, wala isa lang tao. At talagang paikot-ikot, minsan naiinis na yung ating mga house panel. So, sana naman, no, sa mga ganitong oras ay maging maganda na. Kasi kanina nakita ko yung ABS-CBN ata yung nagla-live. Mukhang sinubaybayan na. Kasi nung nakaraan din, ang mga national media ay nagko-cover na nung pupuntang Krame, akala nila nung isang gabi, nung nakarang gabi, maililipat na. Friday at ang gabi yun, or Saturday, no? Maililipat na ito sa Pasig, pero hindi kasi merong mga requirements, no? Merong mga documentary requirements ang hindi nahabol, hindi pa nakumplito, kaya hindi ito, guys, na dala noong gabing yon. Kaya pinagpaliban at
inaasahan na ngayong araw, no? Baka ngayon, no? Ay nadala na at kukuha tayo ng update kung sakali, no? Kukuha tayo ng update at i-inform natin sa inyo kung ano yung mga karagdagan pa. Kasi wala pa naman tayo nakitang nagbibigay ng accurate information ng mga kasama nating media doon sa sa national at i-update natin guys o kung ano man yung mga karagdagang impormasyon ukol dito. But anyways, ganoon pa rin, no? Kung pag-usapan natin itong pangyayari kay Atty. Harry Roque na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Merong lumabas na impormasyon guys na meron nang alam yung otoridad kung saan siya, no? Opo. Talagang pati yung dingding niya at puting-puti yung sanina niya. Talagang wala kang makukuha kung doon ka magbase sa kanyang last upload. Yung sinagot niya, yung nagbigay siya ng statement in relation doon sa kanyang pagkakasite in contempt at paglabas ng arrest order laban sa kanya na kung saan umabot sa pinaghahanap na siya ng mga otoridad, pinaghahanap na siya ng mga law enforcers kung saan para ma-serve yung arrest order, yung invitation ng Kongreso, no? Para bigay kung ano yung mga karagdagan pang impormasyon. Isa lang naman ang tanong kung saan nanggagaling yung kanilang talagang tumaas na yaman, no? Pero sinagot naman yon kung saan nanggaling yung kanyang assets, yung kanyang asset guys, tinanong, sinagot naman niya yun, yung kanyang yaman, yung kanyang pera, kung saan galing noong mga pagdinig nung siya ay nandoon pa at unang pagkasite sa kanyang contempt. Ngayon, posible, no? Posible na yung kanyang wife baka sana naman, no? Hindi magtatago, pero karapatan din naman nila kung ayaw nilang mag-attend kasi sumipot sa patawag. Baka ito ay paghahanapin naman ito ng otoridad para pasiputin, no? Kasi nadamay na yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa sa investigasyon ditong kay Atty. Harry Roque. So baka magsama-sama itong mga ito, siyempre pamilya, couple ito, kaya kung ano man yung karagdagang pangyayari dyan guys, asahan natin in aid of legislation at walang halong personal kasi lumalabas na sa iba, lalong-lalo na sa ibang sa kampo, sa side, no, sa kampo, no, doon kay Duterte, na itong mga ito ay mayroong political harassment, no, na si BP Sara nga, no, ng mga pangyayari sa kanya ngayon at sa kanyang pamilya ay siya mismo ay nagsasabi na ito ay may kadikit nito, no, in connection sa palapit na eleksyon at ito ay isang political harassment ang mga ito. Kaya abangan natin kung ano yung mga pangyayari, ano yung karagdagan pa na mga impormasyon na makukuha natin. Ang atin lang dito ay sana naman ay maging mapayapa at makuha kung ano man yung karagdagang impormasyon na hinihingi ng taong bayan. Kasi isa lang ang pinagugatan ng lahat, itong mga illegal pugo na ito, no? Philippine operators, itong gaming operators na ito, no? Itong pugo, Philippine Offshore Gaming Operators, na kung saan na-link itong si Guo, no? At mga kasamahan. At nung doon naman sa Purak, Pampanga at kung ano-ano pa, inimbestigahan din kasi napasama din lalo yung kay si Atty. Harry Roque. Sa humabang investigasyon, talagang daming nakuhang mga ebidensya at impormasyon itong ating mga butihing mga senators at kongresista dyan sa mababang kapulungan, lalong-lalo na sa Quadcor, talagang itong mga ginagawa nila ngayon, tayo ay naniniwala na ito ay part and parcel ng kanilang tungkulin. In aid of legislation, meron silang karapatang magtanong sa mga resource person o sa mga individual na kailangang sumagot, no? Sa mga katanungan, kung ayaw mo at magsisinungaling ka at makitaan ka ng pagsisinungaling, regardless kung ano man ang katayuan mo sa buhay, talagang masasite in contempt ka dyan. At sila ang may power dyan, no? Sana naman itong kay Alice Go ngayon ay lilitaw at lilitaw ng katotohanan. Meron na yung pahayag yun meron na pahayag si former PNP Chief Albayalde, no?
na handa siya. Welcome lahat ng investigasyon. Para sa investigasyon na kung saan para malinaw at na malaman kung sino talaga yung lumalabas na balita na dating PNP chief ang tumulong kay Guo pagalis sa bansa, na ito din ay tumatanggap ng suhol mula kay Guo. Umabot ito dyan guys sa Senado, no? Pero meron naman sabi agad na meron naman agad na sagot at clarification na itong si former PNP chief Bato de la Rosa ay hindi umano ito siya yung nabanggit doon sa information na umuugong at gumugulong dyan sa Senado at sa Kongreso, no? So, abangan natin, guys, kung ano pa ang mga karagdagang pangyayari. Hanggang sa muli, ito po ang GM5 TV. Mabuhay ang buong Pilipinas.